Hello guys! Magandang araw po sa lahat. Nandito po uli ang inyong Mama Love. Magluluto tayo ngayon ng pusit at talong na adobo sa gata. Welcome po kayong lahat sa kusina ni Nanay. Mainit na yung ating mantika. Lalagyan na natin yung ating bawang. Sunod na natin kagad yung sibuyas. Then yung ating luya. Pag na-infuse na natin yung luya, tsaka yung sibuyas at bawang, pwede na natin ilagay yung ating tinta. Balansa kasi ito, kaya una na natin ilalagay para maigisa pa natin. Tulugin lang natin yan. Sunod na natin itong pusit. Lalagay na rin natin yung ating paminta at saka garlic powder. Then, haluin lang natin na mabuti. Sa simula, habang hinahalo natin, naamoy natin yung lansa. Pero habang tumatagal, magbabago na yung kanyang amoy. Maamoy mo na yung luya, sibuyas. Kasi naihalo na kanina dun sa pagigisa natin sa mantika. Yun ang purpose ng pagigisa. Para mas maging spicy ito, lalagay na natin yung ating sili. Mas masarap kainin yung spicy. Pero yung iba, ayaw nila ng manghang. So, nasa inyo naman yan. Kapag nakikita natin na medyo pumuputi na yung ating pusit, pwede na natin ilagay yung toyo. Tsaka pag nararamdaman na rin ninyo, naamoy ninyo na natatalo na ng luya yung lansa. Yun. Pwede na ilagay yung ating soy sauce at saka apple cider vinegar. Kunti lang yung nilagay ko ditong apple cider kasi masyadong maanghang. Masyadong maasim. So, hayaan muna natin kumulo. Hindi ko muna ito hahaluin. Ayan, bababa ko lang ng kaunti. Pakukuluan natin yan. Ito yung pangalawang batch ng talong. Mas maraming talong, mas masarap.
Ayan. Pwede na nating haluin. Nakikita ba ninyo, nagsabaw? Ganito yon. Kaya ito nagsasabaw. Kasi kahapon ko pa ito nabili, nilagay ko sa ref. Kapag frozen na yung pusit, ganyan talaga, masabaw. Kahit yung nabibili natin minsan, akala natin fresh, pero na-defrost na pala siya. So, kapag nakita ninyo na lumiliit, tapos mas maraming tubig, kumatas na siya, ibig sabihin defrost na. O na-frozen na siya. Dinifrost lang nila. So, ilalagay na natin itong ating powder. Coconut powder. Alam ba ninyo, hindi ko ito ano ito, yung kinakanaw? Wait ha, iisipin ko yung right term. Ayun. Hindi ko siya dinidissolve sa water kasi maraming tubig itong itong ating pusit. Kaya ganyan ang ginagawa ko. Dito ko na mismo siya dinadagdag sa sabaw ng ating pusit. So mamaya yung kalahati lalagay natin. Kasi malalaki itong pusit na nabili ko. Kaya yung tinta na nakuha ko, kasi 5 piraso lang ito mahigit 1 kilo. Kaya 5 lang din yung yung tinta na nakuha natin, hindi siya ganun kaitim. Kapag maliliit kasi, mas maitim yung magiging resulta. Kulang sa asin, kaya magdadagdag ako ng konting vinegar. Masyado kasing maasim ito, kaya konti lang ilalagay natin. So, hayaan uli natin, kagaya kanina, hindi muna natin ito hahaluin para hindi mahilaw yung ating suka. Lalagay na po natin yung natitirang coconut powder. Then, hahaluin lang po natin ito. Tapos ilalagay po natin sa gawing gilid yung ating naprito na natalong. Okay lang po pag medyo marami ng kaunti yung sabaw para sipsipin man ng ng talong, meron pa rin matitira. Lulutuin po muna natin ng kaunti yung coconut powder para hindi po mapanis itong ating pusit. Then kapag nakikita po ninyo na medyo marami-rami pa yung kanyang sabaw, okay lang po yan kasi mahihigop po ng talong yung sabaw. So, ito na po. Kumukulo na. Haluin ko lang po ng haluin para hindi po magdikit-dikit. Saka mamuo yung powder na nilagay natin. Kung nandito lang kayo, maaamoy ninyo, napakabango. Wala na rin pong bansa na maaamoy. Ang maamoy na lang po ninyo yung mga sangkap na nilagay natin.
lalong-lalo na yung coconut. Ayan, pwede na po natin i-turn off yung ating kalan. Then, tatawagin na po natin sila para kumain. Mahantay yun! Salamat po sa panonood ng aking mga video. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po ako ng thumbs up.